Hi guys! Spirit Guide Messenger po. Okay, ngayon po ang gagawin natin, magpi-pick up card po tayo. Pero bago po yan, gusto ko pong humingi ng paumanhin sa inyo na pasensya na po kayo at hindi ako nakapag-upload ng videos kasi nag-focus po ako sa ating private reading So napakarami po. At next month din sa June tayo sa July din the same, magfo-focus pa rin po ako sa aking personal reading sa mga kliyente ko plus meron din kasi akong aatiran na spiritual seminar, kaya medyo mababawasan po yung pag-upload ko ng video. Pero as usual po yung request nyo na pick a card, gagawin po yan natin. Okay? At yan na po ang pinakabaling regalo ko po sa inyo, So, sa lahat ng mga subscriber ko, sa lahat ng mga cross-watcher, okay? So, dahil ang dami yung nag-request tungkol sa inyong personal reading, So, magpo-focus po tayo dyan. And then, magpo-focus din po tayo sa ating pick a card dahil yan din ang inyong request, majority sa inyo nag-request ng ganyan. Okay, so, ngayon po meron po tayong card na tatlong card. I mean, crystal stones, Then, meron tayong number na 1, 2, 3. So, as usual po, ang pick a card. So, pipili po kayo dito. Gamitin nyo po ang inyong intuition. Yung ating card number 1, meron po tayong jasper na crystal, and then amethyst, and then meron tayong fluorite na crystal. So, gamitin nyo po ang inyong intuition. And then, ako naman po, babalasahin ko lang po ang ating baraha. Ang gagamitin natin, yung mga dinonate nyo po na oracle card. Babasbasan ko po siya ng ating aroma oil. Ang gagamitin ko pong aroma oil ngayon ay ang ating ocean. Okay? Ito ang gagamitin ko sa ating baraha. So guys, pili na po kayo. And then, stop ko lang muna ating video at magme-meditate po ako for about kahit 5 minutes, and then i-shower, i-bless ko po to sa ating card, and then mag-start na po tayo. Okay? So, pili na po kayo. Hi guys! Hi card number 1. So, card number 1, ito na po lahat na ng card na binalasa ko kanina, At binasbasan ko po rin ang ating aroma oil na ocean. Okay? So, i-spread ko lang po siya rito sa ating sa ating table. So, eto na po yung ewan ko kung ilang klaseng cards siguro 6 na klaseng oracle card or 4. 1, 2, 3, 4, 4. Sorry. 4 pala siya. 4 na klaseng oracle card ang ginamit ko, at karamihan dito ay donated ng aking mga kliyente all around the world po. Sila po ang nagbigay sa akin ng mga oracle card na ito na ginagamit natin ngayon. Maraming salamat po. Okay, so card number 1. Card number 1. Saan na ba yung aking stone? Sandali lang. Okay. Hinanap ko pa kasi itong aking crystal stone. Hindi ako pwedeng gumawa ng wala akong ini-squeeze na crystal Okay, so eto na po ang ating baraha. Dito sa ating baraha, aalamin natin kung gaano kaseryoso ang iyong person, kung gaano kanya kamahal, kung ano ang kung gaano siya kainteresado sa iyo. Okay? So meron tayong citrine, then engagement, and then meron tayong the world, strength na reverse, 2 of summer, 10 of spring, prince of winter na reversed, and then king of summer na reversed. And then yung last is meron tayong yin and yang, creating harmony through balance. Okay? So, sa nakikita ko, ang totoong intention sa iyo ng person mo dito, tingin ko seryoso siya sa iyo 100% sa nakikita ko dito sa ating mga baraha, So, sa madaling salita, seryoso siya sa iyo 100%. At tingin ko
wala na talagang iba para sa person mong to, no? So, itong person mo, it's either na, kung ikaw ang lalaki na nanonood, yung person mo, babae. Kung ikaw naman ay babae, yung person mo ay lalaki. Pwede rin to sa ating mga ibang gender, ano? So, hindi porket babae at lalaki lang, ano? So, kung meron kayong napupusuan or merong kayong ini-expect na karelasyon, ano? Okay? So, wala pong wala pong limitasyon sa gender. At kayo na po ang bahalang umunawa kung ano ang makaka-resonate sa inyo. Okay? So, ito ang pahiwatig ng ating baraha. So, 100% na seryoso siya sa'yo. Card number 1, no? So, sinasabi ng card natin na ikaw talaga. Wala nang iba. Kundi ikaw lang or ikaw na. So, kung kayong dalawa ay nagbabalak or nasa deep level na kayo ng inyong relasyon, tingin ko, halos karamihan naman, pag nasa deep level na ng relasyon, tingin ko naman, halos lahat ng may karelasyon, na pag-uusapan yung future nila, no? Kung mga ilang taon pa, gusto niyo lumagay sa tahimik, no? Or yung mga seryosong usapan, So, ilan ang gusto niyo maging anak, saan kayo titira, yung mga dreams niyo, no? So, tingin ko na pag-uusapan niyo yung mga ganyan, yung mga ganyang klaseng tanong. At the same time, parang confirmation din na nangyayari, So, siguro, maring ikaw or yung person mo, tinatanong niya or napag-uusapan niyo yung ganyang klaseng topic, Then, kinukumpirma niyo kung pareho kayo ng dreams, So, yun ang ibig sinasabi ng ating baraha na confirmation, Kino-confirm niyo yung isa't isa. Pero kasi, iba kasi ang pag-iisip ng babae sa lalaki, Pagdating kasi sa marriage, magkaiba. Para sa babae, majority sa babae, kahit saang bansa, karamihan sa babae, para sa kanila, ang marriage ang goal. Pero kasi, ang lalaki kasi, iba kasi ang takbo ng utak ng mga lalaki, So, para sa kanila, ang marriage kasi, parang, kumbaga, starting line. Kaya dito, sa barahan natin, yung person mo, iniisip niya na yung pagpapakasal, yan ay, kumbaga, simula at hanggang sa dulo. Okay? Maaaring vice versa. So, yan din ang meaning ng ating yin and yang, beginning and end. So, ngayon, simulan natin dito sa ating The World. Meron etong The World plus yung ating Ten of Spring na reversed. Ito, Itong Ten of Spring na reversed. Pero kung, reverse, etong upright, Pero kung titingnan natin to ng reverse, tingin ko, para sa person mo, may maganda kayong, Itong person mo, umaasa siya na meron kayong magandang future. At, tingin ko, itong person mo, very present kung yung kanyang pag-iisip, very, yung present yung pag-iisip niya. Hindi siya yung tipo ng tao na parang naglalakad sa ulap. Alam mo yun? Siya yung tipo ng tao na nag-iisip na iniisip niya yung mga bagay na magaganap. Yung future, iniisip niya yon, yung mga katotohanan. Yung practical. For example, tungkol sa pera, Kung yung pera niya ba, kung yung naipon niya ba, sapat ba, okay? Kung sakaling magpapakasal kayo, syempre gagastos siya sa kasal nyo, So, after ng kasal nyo, saan kayo titira? May pambayad ba sa apartment? O kaya naman, makikitira kayo sa pamilya niya. So, iniisip niya rin yung mga ganyang, mga sari-saring option,
At kung sakasakali, titira kayo sa bahay ng pamilya niya, kaya mo bang pakisamahan yung mga kamag-anak niya, nanay, tatay niya, mga kapatid niya, kung sino yung ano, no? So, hindi lahat, pero may ganun na, ikaw, card number 1 na nagpumili nito, no? So, maaaring yung person mo, ganyan ang iniisip niya. So, maraming pagsubok na darating na, alam niya maraming pagsubok, kahit sino naman, marami talagang pagsubok. So, iniisip niya yon kung makakayanan mo yung pagsubok na yon. So, tingin ko kasi, serious ito, no, pagdating sa mga ganyang klaseng commitment. Kasi nga, 100% siya eh. Kaya ang feeling niya para sa'yo, no, 100%. Hindi ka naman tululukohin eh, itong taong to. Dahil para sa kanya, ikaw talaga. Okay? So, ganun ang kanyang pag-iisip. Pag-iisip niya sa'yo. At kung titingnan natin ang ating the world para sa person na to, no, yung feelings niya para sa'yo, complete na siya. Wala na siyang hinahanap eh. Okay? Kumbaga sa salesman, close deal na sa sa'yo. Parang ikaw na talaga. Okay? So, kaya para sa person na to, kung hindi ikaw, parang baliwala sa kanya ang salitang kasal. At kung titingnan mo, ang ating baraha, ang ating baraha, halos lahat dito may mga keyword na marriage. Kaya lang, kahit ang person mo nasa isip niya yung salitang kasal, wala pa naman siya, sa tingin ko, wala pa naman siyang specific na plano. Just like na kung kailan kayo magpapakasal, kailan niya sasabihin sa'yo, or kailan kayong dalawa, magpaplanong dalawa. Kasi ang nasa isip ng person mo, nasa isip ng person ng taong to, siguro bago pa mangyari yung mga plano niya, may kutob siya na palagay niya may mga problemang darating. Kasi yan ang pinapahiwatig ng ating So, etong ating, actually upright siya, pero pwede natin siyang basahin din ng reverse dahil meron pa combination din siya ng ating iba pang baraha, Pero kung babasahin natin to ng reverse, so malamang na itong person mo, may ine-expect siya na pagsubok or kung hindi mang pagsubok, meron sigurong problema darating na iniisip niya, Malamang na kung anong responsibilidad or sitwasyon na magulo. At tingin ko itong person mo, meron siyang ganun. Meron siya sa buhay niyang ganyan. Meron siyang konting kaguluhan, Ngayon, tingin ko ayaw kanyang madamay. At tingin ko, yung may mga kung ano pong klase pang kadahilanan na siguro sa ngayon hindi niya pa mai-open up sa'yo. Kaya sa ngayon, yung iniisip niyang kasal, tingin ko para sa person na to, siguro iniisip niya na hindi pa ito yung right time. At meron tayong Prince of Winter dito. Baraha. Itong barahang to, nagpapahiwatig na itong person mo, hindi pa siya mature. Kumbaga sa prutas, bubot pa to. Bubot pa siya. Then meron din tayong strength na baraha dito, na nagpapahiwatig na itong person mo, wala pa siyang kumpiyansa, Wala pa siyang kumpiyansa sa mga gagawin niyang desisyon. Kaya hindi pa siya siguro makapagpasya, Mahal siguro itong person mo, siguro dati siyang may ganyang ugali, palagi siyang hindi makapagpasya. Kung hindi naman siguro siya ganyan, meron siguro siyang takot. Takot siya siguro magpasya, magbitaw ng isang desisyon. Siguro may ugali siyang gano'n, Lalo na't kung alam niya na yung papasukan niya is malaking responsibilidad, Yung malaking responsibilidad na aakuin niya o yung papasukan niya. Which is sa tingin ko maganda naman, di ba? Kasi responsible siya, di ba? May responsableng tao siya, Hindi siya basta-basta pumapasok sa isang relasyon ng madalian,
So kahit nasabihin mong hindi pa siya super mature, kung sabihin mong bubot pa siya, no? Bubot man siya, pero responsableng tao, no? Sa madaling salita. Yan ang ugali ng person na ito, no? At kilala niya rin ang sarili niya kasi hindi pa siya, alam niya na hindi pa siya, kumbaga, alam niya hindi pa siya hinog, kumbaga sa prutas. Kaya ganyan ang nangyayari sa kanya, no? Hindi pa siya makapagpasya, hindi niya pa masabi sa iyo, no, ng malinaw, na malamang yung ganitong mga ganitong kilos ng person mo, no? Siguro, ikaw mismo, no, card number 1, siguro nababasa mo na rin or napapansin mo. Kaya siguro nakakaramdam ka ng pag-aalala. Kaya siguro napunta ka dito sa pick a card na to. Siguro gusto mo malaman kung ano talaga ang feelings ng person na ito, no. Kung sa feelings, kung gaano ka taas ang porsyento, 100% naman. Yun nga lang, medyo ano pa siya hindi pa siya ganap na hinog, hindi pa siya ganap na mature. So, meron pa siyang takot na nararamdaman. Kaya, yun ang pumapasok sa isipan niya. Ano? Siguro, dapat, siguro ikaw, card number 1, naiisip mo dapat bang paniwalaan ng taong to, or dapat ka bang maniwala dito, or tingin ko maaari sa inyo may nag-iisip ng ganyan. Maaring ikaw card number 1 o maaring yung person mo. Pero kasi meron tayong King of Summer na reverse. Nagpapahiwatig ito na itong person na ito, no, hindi niya mapigilan yung damdamin niya para sa'yo. Halos yung feelings niya, no, umaapaw sa sobrang pagmamahal sa'yo. Kung tutusin, hindi niya na napipigilan yung emotion niya ganyan sa'yo, no. Hindi niya na napipigilan ang sarili niya. At ito ring ating Two of Summer. So, ito rin, nagpapahiwatig rin ito ng marriage. At bukod dyan, yung feelings niyong dalawa, lumalabas din sa ating baraha. So, hindi naman confirmation, pero kayo ay nagsasabi sa isa't isa na, kumbaga, mahal mo ba ako? Or, mahal mo ako, di ba? Parang ganon. Tayo na? Tayo na ba? Mga ganon, So, seryoso ka ba? Marami kayong tinatanong sa isa't isa, no? Depende kung anong sitwasyon ng meron kayo. Na tingin ko, pareho naman kayong in love sa isa't isa Kasi lumalabas sa ating baraha. Hindi lang ang person mo, tingin ko pati ikaw rin Tingin ko ganun ka rin At nakakita ko sa baraha, itong person mo, gusto niya na may dream siya. Kumbaga, yung pag-iibigan nyo, kumbaga walang hanggan. Kumbaga, forever nga yung dream ng person mong to. At meron siyang dream na gusto niya, always fresh ang inyong love feelings nyo kahit sa isa't isa, kahit na araw-araw kayo nagkikita. Siyempre, pag araw-araw kayo nagkikita, nabibwisit kayo sa isa't isa, Meron yung time na nagkakapikunan kayo. Pero para sa person na to, gusto niya palaging fresh yung love feelings nyo. Alam mo yun? So, kahit bagong ang tawag dito, parang yung unang pagkakakilala nyo pa sa isa't isa. So, yung first time kayo nag-meet, yung kabog ng dibdib nyo, so gusto niya yun, i-maintain. Yun ang gusto niyang mangyari At gusto niya meron kayong compassion sa isa't isa at sympathy, yun ang gusto niya, Kasi dahil sa person mo, gusto niya yung ganito sa ating engagement na card, So, ganito ang gusto niya, yung ating engagement romance card. Dahil para sa person mo, gusto niya palagi niyang hinahawakan yung kamay mo, tinitingnan niya yung mukha mo, yung gusto niya sweet kayo, hinihimas-himas niya yung ring finger mo. Pero alam mo, sa panahon ngayon, lalo na sa Pilipinas, tingin ko, hindi naman kasi uso na ang kasal din kahit sa ang bansa. So, kung magpapakasal kayo, at itong person mo, nag-aalala sa pera, pwede naman din mag-live-in na lang muna kayo, di ba? O kaya naman sa West, sa probinsya nga, sa barangay hall lang nagpapakasal, di ba? So, kasi itong person mo, talagang gusto niya makapag-engage sa'yo,
Kaya lang marami siyang pag-aalala rin. Pasensya na guys, nabubulol ako. Kasi since nung Saturday, Sunday, Monday, lahat ng kliyente ko, lahat ng binibigyan ko ng private reading, puro Japanese. Bali, 3 days akong hindi nagsalita ng Tagalog. Kaya eto, nabubulol na naman ako. Well, anyway, move on tayo sa ating next card, So, katulad na sabi ko kanina, ikaw ang, para sa person na to, ikaw ang kanyang forever. Malamang siya ngayon, hindi pa siya makapagpasya. Pero, tingin ko, sa kabuuan ng ating baraha, ang pahiwatig ng baraha na para sa kanya, ikaw ang forever niya. At tingin ko, hindi lang 100% itong, seryoso, more than pa eh. Tingin ko, nag-aalala lang siya sa pera, yung future nyo, Kasi, nga siya may pananagutan siya, responsableng tao to, Kaya, hindi kanya basta-basta ilalagay sa mahirap na sitwasyon. Pinag-aaralan niya. Kaya masasabi natin, hindi rin siya bubot, Hindi rin siya immature. Kung tutusin, nga siya mautak kasi, responsable siyang tao, Dahil sa pagmamahal niya sa'yo. Kasi sobrang pagmamahal niya ang kumbaga sa balde pag pinupuno nilalagyan mo ng tubig napupuno na so umaapaw na yung pagmamahal niya. Siguro napakasilosa or siloso na nito kasi sobra na yung nararamdaman niyang pagmamahal sa iyo so umaapaw na baka bumaha na. So yan ang pahiwatig ng ating baraha At kung babalikan natin itong barahan nating the world, kasi ang isa pang meaning nito, happy ending. At para sa person na ito, ikaw yung kanyang half. Ikaw yung kanyang half. Ikaw ang half niya, at feeling niya, siya ang half mo. Kaya, kumbaga, pag pinagsama kayo, one whole kayo. Hindi ko lang alam kung alam niyo ang word na twin flame, Kung hindi niyo alam ang twin flame, yun yung half soul mo, i-research niyo na lang yan, So, sa madaling salita, sinasabi ng ating baraha na you belong to each other. Yung kabuuan, Lahat, overall ng ating baraha. Yan ang pahiwatig. Pero, kasi twin flame, mahabang explanation to, So, yung hindi nakakaalam sa twin flame, mag-research na lang kayo para malaman nyo kung anong ibig sabihin ng twin flame, So, ito ang sinasabi ng ating baraha, Kaya malakas ang intuition ng person mong ito, Nafe-feel niya yun, Maaaring ikaw rin, nafe-feel mo yun. So, sa madaling salita, nakita nyo na ang twin flame nyo, card number 1. At eto rin yan, ating last card dito. Ito, pahiwatig din ng ating yin and yang. Creating harmony through balance. So, etong ating card na to, plus yung ating the world, nagsasabi talaga na mag-twin flame talaga kayo. Kumbaga pinagtagpo kayo ng tadhana, Na tingin ko, kasi eto na, sinasabi na lahat sa inyo ng baraha. Alam na natin kung ilang porsyento ang pagmamahal niya sa iyo. More than 100% ang niya. Meron tayong strength, meron tayong 2 of summer. 10 of spring, engagement, yin and yang. So, wala na akong masasabi sa'yo. Tingin ko hanggang dito na lang ang reading ko para sa'yo, Kasi obvious naman na seryoso siya sa'yo, di ba? More than 100% nga ang sabi ko, di ba? So, card number 1, bibigyan ko na lang kayo ng summary, So, tingin ko, itong person mo, hindi pa kasi siya masyadong mature. Meron pa kasi itong pahiwatig ng ating Prince of Winter, So, dahil siguro hindi pa buo sa isipan niya, yung mga plano niya,
mga desisyon na bibitawan niya, no? So, kaya masasabi natin hindi pa siya mature. Hindi pa siya fully na hinog, kumbaga sa prutas, ano? Pero, etong person na to, no, wala siyang pakialam kung gaano katagal. Pero, syempre, nag-aalala siya na gusto niya mag-intay ka sa kanya, no? Okay? Kasi mahal na mahal ka nito eh. Pero hindi ka niya ilalagay sa mahirap na sitwasyon. Kasi para sa kanya, ikaw ang kanyang princess, kumbaga. Yan ang pahiwatig ng ating no. At tingin ko itong person mo, no, malakas kasi ang intuition niya. So, maaari siguro, hindi lahat, maaari siguro yung iba sa inyo, maaring spiritual awakened na tao na, no? Or maaring ikaw mismo, no? Card number 1. Pumili ng card na, dumaan kasi yung yung truck ng basura. Hindi ko alam kung nadabing yung yung ingay ng engine. Sorry guys ha. So, tingin ko yung connection nyo, malamang siguro soulmate or more than sa soulmate, baka twin flame pa. Okay? Pero kasi sinasabi ng ating baraha, siya ang half mo at ikaw ang half niya. So, malamang, twin flame kayo. Kasi ang twin flame, hindi lang physical, emotional level, hanggang sa soul at spiritual level yan. So, kung ako sa inyo, suriin nyo na lang ng maigi. Okay? Pero ang sinasabi ng ating baraha, kung gaano siya kaseryoso sa'yo, then, more than 100% ang sinasabi ng ating baraha. Okay? So, card number 1, hanggang dito na lang po ang iyong resulta ng reading ang etong pick a card natin, So, gusto ko magpasalamat sa iyo, card number 1. Kung hanggang dito na lang ang panonood mo, pasalamat ako sa iyo at sa oras na inilaan mo sa panonood ng video. Kung gusto mo pang manood ng card number 2 at card number 3, maraming salamat rin. Okay? So, card number 1, good luck na lang and stay safe. Namaste po. Bye-bye. Hi, card number 2. Simulan na natin ang ating baraha. Nalagay ko lang muna dyan. Simulan natin. Meron tayong appetite. And then, calling your soulmate. And, 9 of summer. Reverse. 5 of summer, upright. Lagay natin dito. And then, 6 of summer, reversed. Queen of Summer, upright, the Hermit na reversed, at the Lovers na upright. Okay. Okay, eto, meron tayong appetite stone. Alam mo, ang pahiwatig ng ating baraha, card number 2, itong person mo, tingin ko, meron kayong deep connection sa isa't isa. At tingin ko, itong person na ito, meron siyang malakas na kutob sa iyo. Tingin ko, meron siyang malakas na kutob sa iyo eh. Kasi yan ang pahiwatig ng ating 6 of spring. For example, sa trabaho, or sa trabaho may mga problema siya, or sa kaibigan, kasamahan sa trabaho, Tingin ko, may mga nag-backfire sa taong ito, So, tingin ko sa mga pumili ng card na to, marami sa inyo yung mga ganyang klaseng karanasan, Hindi lahat, pero siguro yung iba, may mga ganyang klaseng karanasan. Then, meron tayong the Hermit na reverse. Kung magkakilala na kayo ng person na ito, wala ka bang napapansin or naranasan na pinagsungitan ka ng taong to, ng person na to? Ito na po. Pagpalagay na natin, ito yung person mo. Si appetite. So, tingin ko, pinagsungitan ka nito.
Tingin ko pinagsungitan ka ng person na to. Kasi, alam mo itong person na ito, no? Alam niya sa sarili niya, may kutob siya, no? Kasi meron tayong The Lover's card. Plus, meron tayong Queen of Summer. So, meron din tayong Nine of Summer. Kaya lang, siguro, actually, positive ang mensahe. Positive. Ang positive ang mensahe ng mga card na yan, Combination yan. Okay? Hindi tayo magpo-focus lang sa isang card. Combination. Maraming meaning ang isang card. Hindi lang siya isang meaning. Ayan ang mga niya, So, marami ang meaning. So, ang combination ng ating Nine of Summer, Queen of Summer, plus yung ating The Lover's card, positive meaning. Kaya lang, siguro itong person mo, sa past niya, meron siguro siyang mga karanasan na hindi maganda. Maaari siguro nagdala ito sa kanya ng takot. Dahil meron din tayong The Hermit card na reverse. Ito, Nagpapahiwatig. Na mukhang itong person mo, may takot siya. May dala-dala siyang takot sa loobin niya, Ano kaya ang takot niya? Siguro, kahit na wala siyang malay, pero deep inside, meron siya yun Takot siya or may takot siya na magtiwala sa tao. At tingin ko itong person na to, hindi siya magaling na ipakita sa mga tao yung kanyang tunay na sa loobin, Kung meron mang mga showy na tao, prangka na tao, siya yung opposite. So, itong person na to, yun yung, siya yung mga kabaliktaran ng mga ganyang klaseng tao, Mas magaling siya na itago ang tunay niyang nararamdaman. Kumbaga, poker face tong taong to Yun ang nakikita ako sa barahan natin, Kaya kung merong siyang nasabi sa'yo, lalo na yung hindi maganda, hindi totoo yun. Kung ano yung expression ng mukha niya, kung naging masungit siya, or kung ano man, hindi totoo yun. Kung nasaktan ka nitong person na to, huwag mong seryosohin. Hindi niya sinasadya yun. Kasi, masasabi natin may ugali siyang may pagkatorpe kung lalaki siya, Kahit babae, may ganun din klaseng babae, di ba? Hindi naman torpe, ano bang words para sa mga babae, Pero, itong taong to, kasi, sabi ko nga, hindi siya magaling maglabas ng kanyang saloobin, Hindi siya magaling magladlad ng feelings niya, Kaya itong taong to, torpe, mabait, sensitive, palihim, patago. Yan ang ugali niya. Kaya naman, kung meron kang ganitong experience sa kanya na sinungitan ka, meron ka nakitang weird sa kanya, huwag mo nang pansinin yun. Kasi hindi yun ang tunay niya Okay? Tingin ko, iniisip mo na napakalaki or siguro ang tawag dito, nakikita mo siya, kung sakasakaling lalaki siya, siguro tingin mo sa kanya napakalalaki niya, hindi ko alam kung macho or ano. Tapos siguro iniisip mo na napakatapang niya sa panlabas. Pero deep inside, hindi siya matapang. Tingin ko nanghihina rin to kahit sabihin mong lalaki pa to May parte siyang ganun, Kaya kung sakasakaling nasaktan ka man niya, napikon ka sa hindi niya magandang inasal sa'yo, huwag mong masyadong dibdibin. Okay? Kasi hindi yun ang tunay niyang saloobin. Hindi yun yung tunay niyang nilalaman ng puso niya. Yan ang pahiwatig ng ating Queen of Summer din, Itong Queen of Summer. At tingin ko, gusto niya na paunti-unti alagaan niyo yung feelings niyo sa isa't isa. So, kung meron kang feeling sa kanya, maigi siguro ikaw yung mag-adjust, Intindihin mo na lang siya. So, ngayon, katulad ngayon, nabasa mo itong ganitong reading, So, suriin mo yung ugali niya kung tumutugma ba sa ating reading, Tingin ko mabait naman ang ugali nitong person na to, Malamang siguro, hindi mo pa alam. Hindi mo pa siguro nakakita yung ganung side niya, Yan din ang pinapaalam ng ating Nine of Summer.
Nine of Summer na baraha, no? Then, meron tayong plus the Lovers. So, para sa person na ito, no? Ikaw ang kanya nag-iisang tao na nais niyang makasama sa kanyang habang buhay, sa araw-araw. Gusto niya makasama ng pangmatagalan. Meron siyang mga ganong naiisip, ano? At kung lalagyan natin ng porsyento, malamang na 80% hanggang 90% ang level niya. Kung gaano siya kaseryoso sa'yo, kung gaano siya ka-interesado sa'yo, kung ano yung hangarin niya sa'yo, no? So, mga ganun ang niya, no? Porsyento niya. Masasabi ko yung level niya. Kaya hindi siya 100% kasi hindi niya nailalabas yung tunay niyang siya. Hindi niya napapakita yung tunay niyang ugali, eh. Kumbaga tinatago niya, yung saloobin niya. Hindi niya mailabas-labas. Kaya, hindi rin lumalabas sa barahan natin. Kaya, masasabi ko, 80% hanggang 90%. So, kung ilalabas niya yung tunay niyang saloobin, malamang na malalaman natin sa baraha, masasabi natin 100%. So, dahil nga, hindi niya na ilalabas yung tunay niya sa loobin, kaya tingin ko, yan ang kanyang minus point, ano? At ito rin ang pahiwatig ng ating purification water, emotional cleansing, rejuvenation. Tingin ko magpo-focus tayo dito sa emotional cleansing, no? Kasi siguro itong taong to, mayroon siyang nasugatan siguro siya sa past niya. Marami siyang hindi magandang karanasan. Na hanggang ngayon, siguro, meron pansakit. Kung wala mang sakit, siguro, hindi niya mapatawad o hindi niya matanggap yung sitwasyon na nangyari sa kanya. Siguro, mahirap sa kanya mag-move on or kalimutan yung mga nangyari. Ano? So, sa tingin ko, nahihirapan siya. Nahihirapan siyang tanggalin yun at nahihirapan din siyang magtiwala sa tao. Magtiwalang muli. Kaya yan ang pahiwatig ng ating emotional cleansing. Siguro sa past niya, no, may nag-betray sa kanya. Kasi yan din ang pahiwatig ng ating ng ating baraha. Meron tayo ding 6 of Spring. Then siguro may nawala sa person na to na napaka-importanteng bagay, ano. Kasi meron tayong Hermit na reverse. Plus yung ugali niya, no, hindi siya magaling kasi mag-express ng sarili niya. Hindi niya na ilalabas yung kanyang tunay na saloobin, yung gusto niyang mangyari. Kaya siguro meron din siyang pagsisisi, ano. Hindi naman niya binubuntun yung lahat ng pangit niyang karanasan sa dating person niya or sa dating mga nakarelasyon niya, no. Sinisisi niya rin yung sarili niya dahil alam niya na may pagkukulang rin siya. So, yung ugali niya na hindi siya magaling mag-express ng sarili niya, tingin ko kasi para sa person na to, no, ito yung kanyang pinaka-turning point, At alam niya, nararamdaman niya na meron kayong something na iniisip niya na siguro iniisip niya na meron talaga kayong deep connection. Kasi nandito meron kayong calling ng calling in your soulmate. Your prayers, affirmations, and visualization help bring you together. Baka nagmanifesto. Siguro pinagdadasal niya, no? Pero ito ang pakiramdam niya, no? At tingin ko, no, tingin din ng person na to, meron kayong similarity. Hindi ko alam kung ano ang similarity nyo, no? Pero for example, ano ba masasabi nating similarity? Siguro, meron kayong the same na karanasan sa buhay. Kung pag-uusapan nyo, maaari siguro, pareho pala tayo, yung ganun, ano. Or, pareho kayo ng hobby.
Or pareho kayo ng favorite food. Just like yung pareho pala kayong gustong kumain ng ramen, ng kimchi, Korean food, no? So, hindi nyo malalaman yan kung hindi kayo papasok sa deep connection. Hindi kayo mag-uusap, hindi kayo mag-communicate. So, once na nagkaroon kayo ng communication, deep communication, nagkaroon kayo ng time sa isa't isa, tingin ko, marirealize nyo na marami pala kayong similarity. At yan din ang sinasabi ng ating calling in your soulmate, ano? So, nakikita ko na talagang pinagtagpo talaga kayong dalawa. At tingin ko, inakit ng soul nyo, no? Ang soul nyo, ang isa't isa. Kaya nga sinasabi calling your soulmate. Then meron tayong lovers, the lovers card, ano. So, nagpapahiwatig din to ng soulmate, ano. So, talagang pinagtagpo talaga kayong dalawa. Ito makikita mo dito, no, yung babae may sing-sing siya. Ito rin yung lalaki dito may sing-sing. Nakikita mo ba? Ayan, no. Pareho silang may sing-sing. Tingin ko, mauuwi kayo ng ano. Tingin ko mas aabot kayo sa deep nyo. Sa deep relation. At tingin ko, no, kasi itong person mo to, malakas nga talaga ang kutob niya, no. Tingin ko ikaw rin medyo, hindi namang malakas, pero meron kang ganong klaseng kutob, ano. Mari siguro wala lang kayong malay, dahil nga itong person mo, hindi siya magaling mag-express ng feeling. Siguro meron ka naisip na baka ito may gusto sa akin, yung gano'n. Pero nagdadalawang isip ka, kasi hindi mo nakakita sa kilos niya, sa pagmamukha niya. Kasi poker face to hindi niya nilalabas yung niya hindi siya showy. Kaya siguro medyo, kumbaga naaalintala ka dun Kung nagkakaroon ka ng duda sa sarili mong intuition, ano. May kutob ka pero may pagdududa ka pa rin. So, pero marami kayo nagsisynchronize yung feelings nyo sa tingin ko. Kaya lang, magaling magtago itong person na to Tingin ko kasi, siguro may humahad lang din sa isipan niya, sa kinikilos niya, no? Pero tingin ko, kasi nagsisynchronize nga yung feeling nyo, no? Tingin ko, inihahanda kayo ng universe na, hindi naman inihahanda, inihanda kayo ng universe para magkita kayo. Kasi calling on your soulmate Malamang isa sa inyo nagdadasal. So ngayon, eto na. Siguro, nagtagpo na kayo pero wala pa kayong, wala pang kinakalabasan yung inyong relasyon, ano. Siguro, pareho lang kayo, no? Sa deep inside nyo, meron kayong klaseng ganung kutob, nararamdaman. Kasi meron naman tayo ditong Six of Spring, Five of Summer, Nine of Summer, Queen of the Hermit, the Lovers. Then meron tayong appetite, purification. Siguro, siguro nung first time kayo nag-meet, meron kayong instant na feeling na naramdaman na hindi nyo maipaliwanag. Maaari siguro hindi kayo sabay na love at first sight, maaari yung isa lang. Tapos later on, ikaw naka-feel ng love, ano. Maaari siguro siya ang unang na love at first sight sa'yo. Then, ikaw, wala ka pa masyadong interest, no? Then later on, parang nag-iba yung feelings mo. Parang, parang type ko to parang ganon. So, merong malakas na attraction nang nangyari siguro. Malamang pareho nyo rin siguro naramdaman, lalo na ngayon, ewan ko lang, kasi ako, i-share ko lang yung experience ko, yung nakita ko yung twin flame ko. Yung twin flame ko kasi, nung first time ko siya nakita, alam ko agad na siya na love at first sight. Then ako, wala akong interest. So, tingin ko, ganun kayo, Tingin ko, maaari ikaw, card number 2 na pumili nito,
nung nakita mo tong person na to, wala kang interest. Or siguro busy ka kung anong ginagawa mo, no? Hindi ko alam kung anong sitwasyon ang meron ka. Pero tingin ko, itong person na to, no, na love at first sight siya sa'yo. Yun nga lang, hindi niya agad-agad masabi sa'yo yung kanyang nararamdaman. Kaya siguro, ikaw, card number 2, yung feelings, lately mo na lang. Siguro, mga ilang months, saka ilang weeks, saka lang nag-sink in sa'yo yung love na, yung pagmamahal na feelings na yan, Kumbaga, saka ka lang naka-realize na, uy, type ko pala tong taong to. Meron pala akong something sa kanya. So, tingin ko, ganun na nangyari sa'yo. At sinasabi ng ating baraha na soulmate mo siya. Hindi naman sinasabing twin flame, pero sinasabi soulmate mo siya. Okay, palalimin pa na natin ang pagbabasa dito sa ating mga baraha. Tingin ko yung iba sa tingin ko yung iba sa inyo, card number 2, hindi palalabas ng bahay. Hindi porket ngayong quarantine, siguro before pa talaga. Siguro mahilig lang kayo sa bahay. Dito ang pahiwatig ng ating The Hermit. Kung hindi sa bahay, malamang siguro, nagtatrabaho ko lang sa bahay, hindi ko alam. Home base ka siguro. Pero yan ang pahiwatig ng ating The Hermit, Kaya tingin ko, yung feeling mo, or feeling niya, kayo, Kasi tingin ko, hindi kanya na nakikita sa ngayon. So, tingin ko, super namimiss ka na nitong person na to. Kaya mas talong lumalalim yung pagmamahal niya sa'yo. Yung hindi niyo pagkikita. Super namimiss ka niya. Paunti-unti, mas lalong nadidevelop. Na siguro magiging trigger ito para ilabas niya yung tunay niyang saloobin, Kasi nga, poker face to Tinatago niya yung tunay niyang feelings So, maari maging trigger din yan, Pero ang pahiwatig ng baraha, dahil hindi ka na nga niya nakakita, so, mas lalong lumalalim ang pagmamahal niya sa'yo. Lumalaki ang pagmamahal niya sa'yo. At sa puso't isipan niya, itong person na to, yung future niyo. Ang dami, nangangarap na to, nagde-daydreaming na to, na palagi kang kasama sa daydreaming niya. Makuha nga tayo ng iba pang card. Parang ako curious ako dito sa person na to. Sandali lang, ha. Release your ex. True love. Release your ex, true love. Talagang true love mo talaga siya. The Lovers, and dito na, calling your soulmate. Talagang dito bumabagsak ang ating baraha, Talagang soulmate mo siya. And then, release your ex. Eto, tingin ko, kaya sinabi ko sa inyo kanina, ang pagiging seryoso niya, kung gaano kataas ang porsyento, siguro 80 or 90, diba? Sabi ko kanina. Kasi, yung natitirang porsyento, siguro, meron siyang ex, Mayroon siyang, hindi ko masabi kung ano bang karanasan niya nung past, kung super nasugatan ba siya, or na sa tingin ko, bit niya pa hanggang ngayon, Kaya nga sinasabi, release. And then, meron tayong sinasabi kanina, diba? Emotional cleansing. So, kailangan, yung feelings niya yan, bitawan niya na. Kasi may takot itong person na to May takot siyang ilabas yung tunay niyang pagkatao, yung tunay niyang saloobin. Kaya gano'n na nangyayari sa kanya, Pero kung sa seryoso naman siya. Yun nga lang, mababa. Hindi niya pa lahat tinataya yung puso niya ng 100%. Kasi may takot siya Siguro may takot siya, baka maloko mo siya. Or baka yung sitwasyon niyo mauwi rin ng dati. Marami siyang ganung Pero, hindi may tatago sa baraha na soulmate mo siya, na super malalim na ang pagmamahal nitong person na ito sa'yo. Miss na miss ka na nito. Kung sakasakaling ikaw ang tao na hindi palalabas ng bahay. So, kung hindi kayo nagkikita madalas, malamang na super miss ka na niya.
Okay, so card number 2. Ito ang sinasabi ng ating baraha, no? So, release your ex. Kailangan niyang i-release yung trauma niya, yung mapait niyang karanasan, kung ano man ang hindi magandang alaala. Then meron tayong true love card. Itong barahang ito nagpapahiwatig ito ng person mo, no, na simula nung nagkakilala kayo, no, na first time kanya nakita, na-realize niya, no, na first time niya lang siguro na-realize kung anong ibig sabihin talaga ng true love. Tingin ko yung true love, never niya pang naranasan to. Nakita kanya, kaya na-realize niya. True love, then plus yung ating Queen of Summer. Okay? Then eto rin yung ating Nine of Summers. So, itong taon to, no, yung nararamdaman ng person mo, no, iniisip niya na magmula ngayon, aalagaan niya ang feelings niyang nararamdaman para sa iyo, no. Gusto niya mayroon kayong maging magandang samahan sa future. At naisip niya na gusto niya no, makapag-communicate sa iyo ng pure heart. Walang mali siya, walang masamang paghahangad. Kaya kung eto, no, sa ating Hermit Reverse, ano, na nagpapahiwatig na na hindi niya mailabas ang kanyang tunay na nadarama, no. So, yan ang gusto niyang kumbaga sirain. Gusto niyang ilabas yung tunay niyang damdamin ng 100%. Gusto niya ipaalam sa iyo, ipakita, ano. Kasi ito rin ang pahiwatig ng ating apatite crystal stone, no. Isa ring advice to para sa iyo, no. So, sinasabing, huwag mo munang pilitan mangyari agad-agad ang sitwasyon, ano. So, huwag ka muna magmadali. Let it flow. Okay? Yan ang pahiwatig sa atin ng apatite. So, hintayin mo na lang na mag-open up itong person na to. Huwag mo na muna siyang pilitin, ano. Kung sakasakaling kilala mo na siya. So, kung ganito ang sitwasyon nyo ng iyong person, then, take it na lang yung advice ng ating apatite crystal stone. Okay? So, card number 2, hanggang dito na lang ang iyong reading at ikaw nang bahala kung ano ang nakaresonate sa iyo. And gusto kong magpasalamat kung hanggang dito na lang ang iyong panunood. Maraming salamat sa oras na inilaan mo. At kung papanoorin mo po yung ating card number 3, salamat din po. Okay? So, card number 2, kasi true love kayo eh. So, card number 2, hanggang dito na lang, and well, good luck, and then stay safe. Okay? Kasi nakalagay, welcome, arigato, ayan. Thank you, card number 2. Okay? Namaste po, bye-bye. Okay, para po sa ating card number 3, ito po ang inyong baraha, Mukait Jasper, oy, true love. Ace of Autumn, Nine of Winter, Princess, urong ko na lang dito. Ayan, kasi mababangga siya sa ano. Kasya pa kaya dito. And then, the Emperor, the Hermit, Life Experience, and Hidden Path. Wow. Spirit and Matter. Okay, card number 3. Meron tayong Mukait Jasper, True Love, Ace of Autumn na reverse, Emperor, Nine of Winter, the Hermit, Princess of Autumn, then Life Experience, and Hidden Path. Meron tayo dito, no? Life Experience. Sinasabi niya itong person mo, no? Nung nakita ka niya, sinasabi na meron siyang kakaibang naramdaman sa katawan niya, no? Para siguro kinilabutan itong person na to, or maaari siguro may kuryenteng gumapang sa katawan niya, no? Sa buong katawan niya. Actually, ito rin ang pahiwatig ng ating Hidden Path, ano? Hidden Path na oracle. Kung makikita nyo, may mata dito, no? Nagpapahiwatig ito ng 6th chakra. Kung hindi nyo alam ang 6th chakra, ang meaning nito is third eye. So, itong person na to, siguro, nung first time kanya nakita, no, naging malakas yung kutob niya. Malakas yung kutob niya na ikaw ang kanyang special. So, pareho din ang ating itong life experience na baraha.
So, itong card na to, at itong third eye, ang pahiwatig nito, no? Ito. Seeing the truth. Meaning, nung first time niya na nakita ka, meron siyang naramdaman na mas higit pa sa isang love attraction or sexual attraction na sinasabi, ano? Mas more than pa dun yung naramdaman niya. Lampas pa dyan ang na-feel niya para sa'yo. At if ever, kung itong person mong ito, no, may asawa or may karelasyon siya, no, tingin ko gagawa ito ng paraan para makipaghiwalay at sa siya pupunta. Kaya tingin ko, no, kung ikaw rin, in love ka sa person na to, card number 3, tingin ko hindi mo na to kailangan kulamin or gawaan pa ng kung anong gayumahin, ano. Kasi sa simula pa lang, na na siya sa'yo eh. Meron na siyang naramdamang kakaiba, na kuryente na nga siya eh. Kaya hindi mo na kailangan kulamin, gayumahin pa. Kasi sa pagtagpo nyo, nagayuma mo na siya. At may pumasok na sa isip ng person na ito or na-realize ng person na ito na ikaw pala ang para sa kanya. Yan ang na-realize niya. Ikaw ang para sa kanya. Meron siyang ganong klaseng weird na feelings, ano? Ang galing naman ng baraha mo, ha? Well, babasahin pa naman natin, ano? So, hindi ko alam kung itong person na to, kung na-open niya na ang kanyang third eye, or siguro biglang nag-activate, ano, nung nakilala ka niya. Or, wala man siyang malay, ganyan talaga ang tao, ano? Walang malay talaga, mostly. So, yun ang naging dahilan kung bakit siya nakaramdam ng kakaibang karanasan para sa'yo. Siguro, biglang nag-activate, naalala niya, nung nakilala ka niya, no? Kung titingnan natin itong ating hidden path na oracle, ano, makikita mo sa baba niyan may mga ugat. Sa baba niyan may 2 puso, ano? Nakikita mo ba? May 2 puso. So gusto niyang alagaan, palaguin ang puso niyo. Tulad ng isang puno. Yan ang kanyang paniniwala, yan ang kanyang naiisip, ano. Then meron tayong asa na ba? Ito, Princess of Autumn. Ito naman ang pahiwatig nito, no? Kailangan gumawa siya ng paraan para mapasa kanya. Mapasa kanya ka. Yun. Mali na naman yung Tagalog ko. Sorry, ha. So, kailangan malaman mo kung ano yung feelings niya para sa'yo. Kaya ito sinasabi na. So, nag-iisip itong person na to, no, kung paano or ano ang gagawin niya para mas mapalapit siya sa'yo. Siguro kung meron itong person na to, no, kung meron siyang asawa, hindi naman lahat, ano, pero kung meron siyang asawa, syempre meron nagpipigil din sa kanyang kilos, ano. Pero yung nararamdaman niya sa kalooban niya, walang makakapigil kasi iba yung nararamdaman niya para sa'yo. And then, eto pa, may true love tayo dito, no? So, etong person na to, nag-iisip siya kung paano siya mapapalapit sa'yo. Marami siyang iniisip kung paano, anong gagawin niyang paraan, ano? Nang sa ganon, maipaalam niya sa'yo ang tunay niyang nararamdaman o yung nararamdaman niya nung first time kayong nagkita. May ganun. Gusto niya ikwento sa'yo. So, meron tayo ditong The Emperor. Ito naman, nagpapahiwatig ito na itong person mo, gusto niyang magpasya or magdesisyon at gusto niya rin maghanda, ano? Maghanda kung sakasakali anong mangyayari. Kaya kung itong person na ito, nung katulad na sabi ko kanina na may asawa, siguro iniisip niya yung relasyon niya sa asawa niya. Siguro, kumbaga, ano ba nangyayari? Self-evaluation. Kung masaya ba siya sa asawa niya, dapat bang makisama siya sa asawa niya ng panghabang buhay, mga ganong pag-iisip ba? Or kung wala naman siyang asawa, no, itong person mo, nung card number 3, mali siguro yung girlfriend niya or yung boyfriend niya, no? So, kung girlfriend, boyfriend, yung karelasyon nito, no? Hindi ko alam kung sino kang nanonood, ano, kung babae ka or lalaki, ano? So, take what resonate, ha? So, kung eto,
hindi pa niya asawa, then madali niya namang malabasan to, no? Kasi hindi naman ganun kabigat ang responsibilidad niya, no? So kung may ganong sitwasyon, madali lang tong labasan, no? So ngayon, sa madaling salita, itong person na to, no, pinag-aaralan niya. At alam niya, sooner or later, kailangan siyang magpasya. Kasi ito ang emperor natin, ano, nagpapahiwatig ito na desisyon. Desisyon kung paano niya haharapin, ano ba ang kailangan niyang paghahanda, ang dapat gawin niya para hindi siya pumalpak, para hindi pumalpak yung mga plano niya. So, kailangan magplano siya. Yung sa plano niya, kailangan gumawa siya ng desisyon. Meron tayong Ace of Pentacles. Ace of Autumn, kasi Pentacles sa ibang ano, no? Meron tayong Ace of Autumns. Pero kung itong person na ito, no, may asawa, malamang hindi agad-agad makakapaghiwalay ito sa asawa niya. Hindi rin siya agad-agad makakagawa ng kung anong plano ang gusto niyang gawin, ano. So kung ano man plano ang gusto niyang gawin, hindi niya agad-agad magagawa yan. Siyempre, iba kasi yung mag-asawa sa karelasyon lang, di ba? Kasi lalo na sa Pilipinas, ano, pagka-asawa, siyempre, may pinirmahan kayo di ba? Nangako kayo. May papel kayong pinirmahan. Hindi ka tulad dito sa Japan, pwede kayong mag-divorce. So, sa madaling salita, ang pahiwatig ng ating baraha, kung meron man siyang magawang plano or may balak man siyang makipaghiwalay sa asawa niya or sa kanyang karelasyon, ano, hindi niya magagawa agad-agad. Hindi siya makakapagpasya. Pero dahil meron tayong true love dito, no? So, lahat ng mga naunang card, pareho din ang pahiwatig nito. Kaya naman, ang combination ng ating true love plus yung ating hidden path, ano, sinasabi na napakalakas talaga ng dating mo sa kanya. At para sa person na to, hindi siya nagkakamali sa kutob niya. Ano na siya Alam niya na kasi siguro nag-activate yung kanyang third eye, ano, na malamang yung iba walang malay, yung iba meron, no? So, alam niya na ikaw ang person na para sa kanya. Hindi siya nagkakamali sa kanyang kutob, sa kanyang iniisip. Kasi tingin ko, no, itong person na to, tingin ko itong person mong ito, no, guided siya ng kanyang gabay or ng kanyang higher self na siguro hindi niya alam na yung gabay, yung binibigay sa kanyang mga sign na pipick up niya. Mostly ganun talaga ang mga tao, ano. Akala nyo normal lang, akala nyo coincidence yung mga pangyayari, pero hindi. Yung iba, talagang ginagabayan and then napipick up nyo yun nang wala kayong malay. Okay? Pero syempre, bago ka pa niya nakilala, may buhay siyang pinasukan or kung ano man ang sitwasyon na meron siya sa ngayon, ano. So, gusto niyang baguhin yun. Kaya lang, katulad nga ng sabi ng ating ace na baraha, no, na hindi agad-agad. At malamang may mga bagay or sitwasyon na mahirap takasan, mahirap iwanan, or hindi magawaan ng paraan, no? Hindi agad-agad. Pero kung tatanungin natin ng baraha, kung ilang porsyento ang nararamdaman niya para sa'yo, no? Sa tingin ko, 90% more than. At tingin ko lahat ng card na lumalabas, kung paghahambingin natin ang porsyento, kung gaano kaseryoso ang person mo, or ang person nyo, no? Card number 3. Tingin ko lahat ng mga binigyan natin na yung card 1, card 2, tingin ko lahat matataas ang porsyento Kaya nga lang, syempre, depende kasi sa sitwasyon, sa estado ng buhay nyo. At sa nakikita ko, ang mga pumili ng card na to, tingin ko, iba ang lakas at tindi ng kanilang nararamdaman at desisyong pinag-iisipan, ano. Nag-iisip na itong person. For example, itong person mo, nalilito siya. Tapos, nanghingi siya ng advice sa kaibigan, kung kanino. Tapos, lahat na nag-advise sa kanya against sa gusto niyang mangyari, ano. So, kahit isa, wala siyang kakampi. Walang sumang-ayon sa kanya. Pero,
bago, etong person na to, bago pa siyang maghingi ng advice sa ibang tao, may nabuo na siyang desisyon. Alam niya na yung gusto niyang gawin. Kaya lang, humihingi lang, gusto niyang makarinig lang ng ibang option. Naghahanap lang siya ng ibang option at ibang, yung pag-iisip ng tao ba. Pero, ano na siya, fix na yung kanyang yung iniisip niya, yung kanyang plano, yung decision niya, fix na yun. Hindi niya na mababago yun. Kaya naman, yan ang pahiwatig ng ating baraha, lalo na itong ating life experience, Para sa kanya, ito ay isang mahalagang kaganapan sa buhay niya. Malamang malaking pagbabago ang mangyayari. Siya mismo siguro natataranta. Sabi nga ni James Reid, natataranta na. Yan siya yan. Yung life experience niya. Yung ikaw kasi dumating ka sa buhay niya, kaya ayan, meron siyang naramdamang ibang kakaiba na never niya pag naramdaman before. Hindi niya alam, sinusunod niya na pala yung binibigay sa kanya ng kanyang gabay. Kaya ngayon, natataranta siya. Pero ang sabi naman ng Jadine or ni Nadine Lustre, para-paraan lang yan. Kaya siguro naghahanap siya ng maraming option, maraming mga idea ng tao, nag-aangingi siya ng advice kung kani-kanino. Pero, bottom line, meron na siyang sariling fix na yung kanya kung anong decision ang meron siya. Yun nga lang, hindi niya ma-actionan agad-agad. Kaya nga, natataranta siya. Yan ang pahiwatig ng ating barahang hidden path, life experience, at ito pang emperor. Then, meron din tayong hermit dito, Then, Princess of Autumn, Nine of Winter. Then, meron tayong True Love. So, itong Mukite Jasper, nagpapahiwatig ito na itong person mo, pinag-iigihan niyang i-balance ang kanyang inner and outer, yung mga karanasan niya, yung kanyang pag-iisip din, At binibigyan niya ng kalinga ang kanyang emosyon, ang kanyang aksyon, nang sa ganun, marating niya ang kanyang, kumbaga, yung tamang landas. At malamang, pumasok sa kanyang isipan ang ganitong bagay dahil sa ikaw ay nakilala niya. Nakilala ka kasi niya. Nakilala ka niya, kaya ganito ang pumasok sa kanyang isipan. So, tingin ko, hindi kayo nagtagpo. Kung hindi kayo nagtagpo, hindi niya mararanasan itong ganitong klaseng feelings na to. Tingin ko, ikaw ang naging trigger. Siguro yung iba sa inyo, simpleng love at first sight lang, may attraction na nangyari, pero bottom line, gusto nyo magkaroon kayo ng deep connection, yung deep na relasyon sa isa't isa, At itong person na ito, katulad ng barahang The Emperor, nagpapahiwatig na malakas talaga ang feeling niya at ang kagustuhan niya na pag sinabi niya, gagawin niya. Hindi siya yung tipong bigla na lang mag-give up or basta-basta na lang aayaw. Okay? So, true love talaga. So, card number 3. Tingin ko hanggang dito na lang ang iyong reading. Ikaw nang bahalang umintindi kung anong sitwasyon mo dyan. Okay? So, doon po sa mga subscriber ko at sa cross-watcher na nanood ng hanggang card number 1, number 2, number 3 hanggang sa dulo ng video ito. Maraming salamat po. And card number 3, good luck na lang sa inyo and stay safe kayo. Okay? So, guys, namaste po. Bye-bye po.